Kahit sinong mapagmahal na magulang, walang ibang ninanais kundi ang ikabubuti ng kanyang anak. Lalong-lalo na ang isang ina na nakahandang gawin ang lahat para lang mailigtas ang pinakamamahal niyang anak. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Ay, lintik ka talagang bata ka. Pinatawag ako ng teacher mo. Hindi ka raw pumapasok sa school. Nakita ka raw ng principal na tumatambay kasama ng mga barkada mo at ilang beses ka na rin daw nakikitang umaakyat sa bakod ng school para mag-cutting. Magpaliwanag ka nga, Debbie. Si mama naman ang aga-agang mag-rap eh. Di ba pwede magalmusal muna? Sumasagot-sagot ka pa talaga ha? Pero ang tanong ko hindi mo masagot. Ma, gutom lang yan. Kain na muna tayo. Tama si Debbie. Mamaya na natin pag-usapan yan. Ihanda ko lang ang pagkain. Ayos ka lang? Oo, ayos lang. Saglit lang, maghahanda lang ako. Sige po pa, pakabilis na lang po ah. Siraulo ka talagang bata ka. Imbis na tulungan mo ang papa mo, nakaupo ka lang dyan agad at... Ano ba akala mo? Akala mo kung sino kang anak na presidente ha? Narinig niyo naman po si papa, diba? Sabi niya siya na raw yung kukuha. Aray! Bakit niyo naman po ako sinampal? Nagtatanong ka pa kung bakit? Bakit nga ba? Ikaw ang sumagot ng tanong mong animal ka. Nagpapakapagod ako maghanap ng trabaho trumakit kung saan-saan tapos malalaman kung hindi ka pumapasok? Ano bang naiisip ng kakarampot mong utak ha? Hindi ka na nga makatulong, pasaway ka pa. Ayaw ko na mag-aral eh. Bakit niyo ba ako pinipilit? Hindi niyo nga magastos ang pangangailangan ko sa school? Pumapasok akong walang baon? At ano ngayon kung pumapasok ang walang baon? Ang masipag at may dedikasyon ng estudyante kahit walang baon pumapasok. Akala mo ba, para sa kapakanan namin to? Para sa iyo to, Debbie! Magtapos ka ng pag-aaral para hindi ka maging katulad namin. Ayaw ko na nga mag-aaral eh. Hindi ko hilig yun. At ang solusyon na nakikita mo, magbarkada? Ano bang naging dulot ng barkada sa'yo, ha? Yumaman ka ba? Walang mabuting madadala ang mga barkadang patapon din ang buhay. Mamili ka ng sasamahan mo. Mababait sila, hindi sila mapanghusgang gaya nyo. Mas naiintindihan nila ako kaysa sa inyo ni Papa. May tuliling na yata yung utak mo't wala nang pumapasok dyan. Kung naiintindihan ka nila, ha? At kung may paki sila sa kinabukasan mo, hindi ka ipapahamak ng mga yan. Matitino silang tao! Matitino? Matitino bang paulit-ulit kang bumabalik sa high school? Yung iba, hindi na nag-aaral at may iba pang bisyo. Matitino ba mga ganong tao, ha, Debbie? Imbes na gumawa ng bagay para makatakas sa hirap ng buhay, binabaon pang sarili sa kahihiyan. Hindi mo ako maiintindihan kasi wala ka namang kaibigan. At di sila dinadamayan ako sa panahong kailangan ko sila. Kayo ba ni Papa? Tinanong niyo ba kung ayos lang ako? Kaya niyo lang naman ako gusto makapagtapos ng pag-aaral para kapag malaki na ako naman ang magtatrabaho para sa inyo eh. Ang sarap mo talagang batukan ng paulit-ulit para maalog yung utak mo. Hindi ako nagpapakapagod sa pagtatrabaho para lang sa amin ng papa mo. Para yan sa'yo, sa inyong magkakapatid. Para sa akin? Lagi niyong sinasabi na para sa akin pero hindi naman talaga. Gagawin niyo lang ako investment paglaki ko. Anong investment pinagsasabi mo? Hindi ko isusumbat ang ginastos at gagastusin pa namin ng papa mo. Pero ang sa amin lang, baguhin mong sarili mong buhay, anak. Huwag kang papayag na umulit ka lang sa dati. Hindi pwedeng habang buhay kang mahirap. Hindi madaling mabuhay sa mundo lalo na't wala kang maipagmamalaki kahit man lang diploma. Gusto ko namin makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ka ng maayos na trabaho dahil hindi kami habang buhay susuporta sa'yo. Darating ang araw na mawawala kami. Yun nga eh. Kapag nawala kayo, sa akin nyo ipagkakatiwala yung mga anak nyo, yung mga kapatid ko? Hindi na, mag-aasawa na lang ako. Peste ka talaga! Ang sarap mo kalbuhin! Ano yan? Aray ko, ang sakit! Kakalbuhin na lang kita kaysa maaga ka mag-asawa at ulitin mo ang miserable nating buhay. Dina, ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo na si Debbie. Papa! Huwag mo po akong bitiwan pa. Sasaktan na naman ako ni Mama. Huwag mo yang kampihan. Hindi na tama yung ginagawa ng anak mo. Narinig mo ba sinabi niya tungkol sa atin?
Gagawin lang daw natin siyang investment. Pagpasensyaan mo na. Parang hindi ka naman dumaan sa pagiging teenager. Alam kong dumaan tayong lahat doon, Mike. Kaya nga alam natin ang kahahantungan kapag nagpabaya sa ganyang edad eh. Pasalamat nga siya may nagpapaaral sa kanya. Hindi katulad natin na sa murang edad kumakayod na tayo dahil walang pakialam ang mga magulang natin sa kinabukasan natin. Kumalma kayong dalawa. Parehas naman kayo may punto eh. Siguro naiisip yun ni Debbie dahil ganito ang kalagayan ko. Ako dapat ang nagtatrabaho pero dahil sakitin ako, hindi ko magawa. Sayang lang ang pinundar nating tricycle at hindi ako nakakapamasada. Siguro nga, Debbie, naiisip mo na pabaya kaming mga magulang o peperahan ka na lang namin kapag maayos ng buhay mo. Pero tandaan mo to, ha? Tatandaan mo to. Hindi solusyon ang pag-aasawa ng maaga para makaahon sa hirap. Hindi rin investment ang pag-aasawa. Mag-aasawa ako ng mayaman, ma, para hagisan kita ng pera. Tingnan mo nga yung mga sagot na magaling mong anak, Mike. Paano ka naman mapapansin ng mayamang lalaki? Mukha kang taong grasa. Hindi ka mapapansin kahit bumuka ka pa. Di na, tama na please. Ay, hindi! Malaki na ako, ma. Kaya ko na magdesisyon sa sarili ko. Kaya ko na nga magtrabaho eh. Magtatrabaho na lang ako. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ka dadamputin ang kayabangan mo. Tingnan natin kung anong mas masarap, mag-aral o magtrabaho. Sumama ka sa akin bukas, ha? Natanggap ako bilang labandera sa isang mansyon. Lahat ng kakainin mo, paghihirapan mo. Ayoko nga maglaba. Hindi ako marunong. Tapos sasabihin mo sa akin na kaya mo ng sarili mo, maglaba ng damit at pinagreglahan mo, hindi mo nga kaya? Ako pa nga naglalaba, di ba? Baka gusto mong ibandera kung marurumi mong damit. Sige ka sa rampa sa kalsada pero balahura ka. Simula ngayon, ha? Hindi ka kakain ng mula sa pinagtrabahuhan ko. Bakit ako mag-i-invest sa'yo hindi ka naman mabait na anak? Sobra naman yata yan. Huwag mo akong pigilan, Mike. Kung ayaw niya, lumayas na siya sa bahay. Tignan natin kung tulungan ka ng mga kaibigan mong isang kahig, isang tukarin ng mga magulang. Isipin mo, nagbabarkada ka sa mga taong hindi na nga makatulong sa magulang, pabigat pa, mabiso pa. Baka sangkot ka rin sa mga nakawan, ha? Malaman ko lang talaga, Debbie, ako mismo puputol ng mga daliri mong dahan-dahan, yung nararamdaman mong sakit. Hindi ako magnanakaw, ma. Hindi ko gagawin yun, oh. Abay, ayusin mo lang. Hindi ako mangingiming tapyasin yung mga kamay mong wala namang ambag sa mundo kundi kasalanan. Pwede na ba tayong kumain? Umalis ka na, Debbie. Kung ayaw mo akong tulungan sa pagtatrabaho para may pangkain kang tamad ka, lumayas ka rito sa bahay. Hindi ka matutulungan ng mga tropa mo. Alam mo kung bakit? Dahil hinuli sila ng mga pulis at dinala sa Boys Town. Yung mga babae, alam mo kung saan napunta? Di dinala rin dun sa parehas na institusyon. Kailan po yan nangyari? Kanina lang. Ikaw ang barkada, hindi mo alam. Pasalamat ka't wala ka sa mismong lugar kung saan sila naaaktuhan ang ginagawa nilang kabulastugan. Kilala ako ng aking anak bilang striktang magulang. Maaga akong namulat sa pagtatrabaho at naging katulong ng mga kamag-anak ko para lang mabuhay. Hindi na ako pinaaral pa ng aking mga magulang pagkatapos ng elementarya. Ang sabi kasi nila, basta natuto akong sumulat at bumasa, mabubuhay na raw ako. Hindi sila naniniwalang makakamit ko ang aking mga pangarap. Kaya tuluyan nilang pinutol ang pausbong kong pakpak na paraan ko sana upang makalipad palayo sa kahirapan. Pero ako, ayokong danasin ng aking 3 anak ang mga dinanas ko. Gusto ko makapagtapos sila ng pag-aaral at makatikim ng ginhawa sa buhay. Dahil ayaw nang pumasok sa eskwela ng anak kong si Debbie, wala na siyang nagawa nang isama ko siya sa aking paglalabada. Ay, ihinto mo rito, Mike. Ito na yung mansyon. Wow, ang laki ng bahay. Sobrang ganda. May fountain pa sa gitna, Papa, oh. Mansyon nga eh. May mansyon bang maliit? Pangarap ko magkaroon ng ganyang kalaking bahay, ma. Paano ka magkakaroon ng ganyan wala kang pinag-aralan? Patawa ka. Panira naman ang moment si Mama eh. Mabuti na lang at may sarili tayong tricycle. Medyo malayo pala ang lugar na to. Huwag kayong mag-alala. Ihatid sundo ko na lang kayo. Sige, basta sunduin mo kami mamaya mga 5:00 ng hapon, ha? Walang problema. Ingat kayong dalawa. Ay, ikaw rin, mag-iingat ka pa uwi. Wow, ang ganda talaga ng mansyon na to. Mag-doorbell ka na nga. Kanina ka pa hangang-hanga dyan. Kung nag-aaral kang mabuti, magkakaroon ka ng ganyang kagandang bahay. Dahil ayaw mo, magtiis ka sa kubong pinagtagpi-tagping lumang plywood ang dingding. Paano ba mag-doorbell, Mang? Daldal mo naman eh. Wala nito sa bahay natin, oh.
Ayan no, doorbell. Pindutin mo. Tingnan mo, doorbell na lang nahihirapan ka pang alamin tapos ang lakas ng loob mo magsabing alam mo ng lahat. Tumadakdak na naman po si Mama. Walang kapagod-pagod. Ay, ewan ko sa'yo. Ulitin mo na nga pag-doorbell, baka hindi tayo narinig. Ang sabi ko, ulitin mo lang. Hindi sunod-sunod mong pagpipindutin yan. Diyos ko namang bata ka, mapapagalitan tayo niyan eh. Sorry po. Ang ganda talaga ng bahay niya eh. May terrace pa, ma, oh. Kung lalaki yung amo mo, ma, aakitin ko siya para maging asawa ko. Tapos titira kami sa bahay niya. Ay, tama. Gandang plano ko. Ay naku, tigilan mo na nga mangarap ng gising, Debbie, ha? Tigil-tigilan mo na yan. Diyos ko, pambata ka, ewan ko sa'yo. Kahit lalaki pa ang amo ko, sigurado akong hindi ka nun papatulan. Yan nga lang buhok mo, oh. Hindi mo masuklay ng maayos eh. Grabe, ma. Imbis suportahan mo ako sa mga pangarap ko, ganyan ka. Kahit kailan hindi ko susuportahan ng pagiging malandi mong bata. Hindi sa ibang tao dapat inaasang pag-asenso sa buhay, kundi sa sarili mong dugot pawis. Ay, may paparating po, ma. Siya na ba yung amo? Mukhang hindi. Siya yung nakausap ko nung nakaraan. Ay, pasensya na kayo't hindi ako nakalabas kaagad. May mga inasikaso pa kasi ako eh. Ayos lang. Hindi rin naman kami nagmamadali. Akala ko galit na kayo eh. Sunod-sunod kasing pagpindot nyo sa doorbell. Pasensya na. Na-excite lang itong anak ko. Siya nga pala si Debbie. Sasamahan niya akong maglaba. Hello po. Ako nga pala si Rita. Ako ang yaya ni Sir Bernie. Bernie? Lalaki po may-ari nito? Halika, pasok muna kayo. Salamat. Ang ganda nitong bahay. Wow, sobrang nakaka-relax. Tingnan mo, ma, may swimming pool pa. Ay, mahilig kasi sa nature ang alaga ko. Gusto niya may mga halaman, puno, bulaklak, tsaka tubig sa paligid. Kaya rin siya nagtayo ng villa sa ganitong lugar eh, dahil doon. Kaya po pala medyo masukal ang lugar na ito, ano? Tahimik kasi rito eh. Malayo sa ingay ng mga tao. Hindi rin kasi siya mahilig sa pakikihalubilo. Kaya ngayon pa lang, manghihingi na ako ng paumanhin kung maging malamig ang pakikitungo niya sa inyo, ano? Pero mabait yun. Gwapo ho ba yung amo niyo? Debe! Tumigil ka nga sa kalandian mo, nakakahiya ka. Tatanong lang eh. Ayos lang din ah. Ang gwapo ng alaga ko. Hindi mo nga lang siya makikita ngayon kasi may inaasikaso siya. Pero uuwi rin yun. Halika kayo. Nandito yung laundry area. Ang lawak naman ng lugar na to. Parang bahay na namin ng size ah. Kumpleto rin sa paglalaba. Ay, oo. Kumpleto ng mga gagamitin nyo rito pero huwag kayong mahiyang magsabi kung may kulang pa ha. Labas muna tayo. Doon muna tayo sa may sala. May gusto ba kayong inumin o kainin? Ipaghahain ko muna kayo bago tayo magtrabaho. Ay, hindi na. Nakakahiya naman sa'yo. Ako po kung may cake sana. Cake po sa akin. Hoy, Debbie, mahiya ka nga. Ay, tamang-tama. May Black Forest sa ref. Kukunin ko lang ha. Huwag kayo mahiya. Bilin sa akin ni Sir Bernie. Napakainin ko muna kayo bago kayo magtrabaho eh. Napakarami kasi ninyong lalaban sa ngayon dahil nag-resign yung labandera namin. Na-inback yung mga maruruming damit tapos nagpalit din ako ng mga kortina at saka bedsheet. Ganun ba? Dalawa naman kaya kayang-kaya namin yan. Sige, dyan na muna kayo at pupunta lang ako sa kusina ha. Siya siguro si Sir Bernie, ma. Ang laki ng picture niya nakasabit. Pero parang sobrang luma na ng picture. Sa tingin ko, hindi lang yan basta picture, parang painting yan. Kamukha siya ng isang artista, pero ang weird ng taste niya sa mga display map. Nakakatakot tingnan yung mga manika doon, oh. May mga dambuhalang statwa pa siya ng mga lalaki. Dahil mahilig si Sir Bernie sa mga nakakatakot na bagay. Kinulat niyo naman po ako, Manang Rita. Pasensya ka na kung nagulat ka ha. Kumain na kayo. Wow, mukhang masarap ang cake ah. Patikim. Sarap nga. Ngayon ako nakakain ng ganito kasarap na cake. Maraming salamat, Ate Rita. Walang anuman. Basta kapag kailangan niyo ako, huwag kayong mahiya na magsabi. Nandyan lang ako kung saan-saan. May gusto nga pala akong sabihin ng mga rules dito sa bahay. Ano ho yun? Mahigpit na ipinagbabawal ni Sir Bernie ang pumasok sa kwarto niya, maging ang maglibot-libot sa bahay niya. Tanging sa laundry area lang kayo pwede, sa dining area at saka sa sala. Ako, walang arte si Sir Bernie pero importante lang sa kanya ang salitang privacy. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na.
Ayaw din namin dito yung malikot ang kamay ha, lalo ng paglaruan ng mga koleksyon ni Sir. Makakaasa po kayo dyan. Sa paglalaba, ayaw ni Sir Bernie na palaban sa iba yung mga underwear niya, kaya huwag niyong laban kung may makita kayo, itabi niyo lang. Pwede niyong iwasin ang mga labahin pero kailangan pa rin kusutan pagkatapos para siguradong malinis, ha? Sa usapang bayad naman, makakaasa kayong walang magiging problema ron. Pwede kayong mag-advance kung gusto niyo. Kuha niyo ba? Kuha namin, Ate Rita. Ay, salamat naman. Sige na, kumain na kayo. Ibababa ko lang iba pang lalaban niyo, ha? Salamat po. Sarap nito, ma. Tikman mo. Sige, kumain ka lang ng kumain dahil mamaya magtatrabaho ka na. Grabe, ma. Pwede bang kumain muna tayo? Trabaho agad ang nasa isip mo eh. Kailan kaya uuwi si Papa Bernino? Gusto ko na siyang makilala. Naku, tumigil ka nga sa inaasal mo, Debbie. Nakakahiya ka talaga. KJ mo, ma. Hindi ko na pinahaba pa ang diskusyon at nagsimula na kaming maglaba. Tahimik lang ako at seryoso sa pagtatrabaho dahil ayoko makaramdam ng pagod. Pero inis na inis ako sa aking anak dahil napakaligalig niya at maingay pa. Para akong may kasamang bata na sawayin. Ma, gabi na. Hindi pa ba tayo tapos? Malapit na tayong matapos. Malapit na ako lagutan ng hiningi. Hindi ko na kaya, ma. Upo muna ako, Nakita mo na. Paglalaba pa lang sumusuko ka na. Ganito kahirap kitain ng pera kapag wala kang pinag-aralan, ano? Hindi naman po ako magiging labandera habang buhay. Kapag nakakuha ka ng asawang batugan at walang kwenta, walang dudang ganitong sasapitin mo. Kaya ka pinag-aaral para hindi ka matulad sa kapalaran namin. Sus, hanggang dito ba naman, ma? Ingay-ingay nyo? Diyos ko naman, walang patawad. Ay, wag mo ako sinasagot ng ganyan ha. Kung ituring mo ako para mo akong barkada, matuto kang rumispeto. Sorry na po. Pero wag kayong mag-alala. Itong bahay, magiging sa atin to balang araw. O kaya magkakaroon tayo ng ganitong bahay. Sus, tumigil ka na sa kahibangan mo. Kung di naman din galing sa pagsisikap mo, hindi ako titira sa bahay na gano'n, ano? Ma, nakita mo na ba yung may-ari ng bahay na to? Hindi pa. Si Ate Rita lang ang nakakausap at naaabutan ko rito. Ay, ilagay mo nga itong na to yung damit sa gilid. Kukusutan ko mga damit para bukas, iwawasin ko ulit. Pagkatapos nun, uwi na tayo. Sige po. Siraulong patang ito. Ayaw pagsikapan ng mga bagay-bagay. Gusto madali ang paraan. Balang araw matututunan niya. Ang mga bagay na nakuha sa madalian, madali ring nawawala. Di ko alam kung saan ako nagkulang sa pagpapalaki sa anak kong ito. Ay! Mama! Debbie! Debbie, nasaan ka? Naku, wala pala siya rito. Lokong bata ito, pasaway talaga. Mama! Nandyan na! Mama, tulong po! Diyos ko po, anong ginagawa mo riyan sa taas ng malaking statwa? Makita ka ni Ate Rita dyan, bumaba ka na! Yung malaking aso, gusto po ako lapain eh! Ay, naku po, ang laki nga! Shi! Lumayo ka sa anak ko! Ate Rita! Ate Rita! May malaking aso po rito! Gustong kagatin ng anak ko! Ako habulin mo aso ka! Dito, bilis! Ma, ingat po kayo! Mukhang galit na galit siya! Dusty, behave! Huh? Sino yun? Anong nangyayari rito? Narinig kong sigaw mo, Dina! Ay, hala! Bata ka! Anong ginagawa mo sa koleksyon ng alaga ko? Bumaba ka dyan! Ay, pasensya na po kayo sa anak ko. Ang gwapo pala niya talaga. Ayos lang, Yaya Ritz. Naintindihan ko. Alam naman natin masyadong sensitive si Dusty sa mga bagong tao na nakikita niya sa loob ng bahay. Halika, miss. Tutulungan na kitang bumaba. Salamat. Debbie! Ay, tanga talaga tong batang to, mahuhulog pa. Buti nasa lo. Ayos ka lang? Oo, salamat Oh, ibababa na kita ha. Dusty, bumalik ka na sa kwarto mo. Ngayon na. Ay, sandali. Bakit parang may kakaiba sa asong yun? Kakaibang mga mata niya, nanlilisik at mapupula. Si Sir Bernie naman, sobrang haba tulis ng kuko. Ay, teka, namamalikmata yata ako. Oo nga, namamalikmata lang ako. Normal naman yung kuko niya. Ito ang isa sa dahilan kung bakit ayaw ko kayong gumala sa loob ng bahay eh. Hindi nakatali si Dusty, pero kapag naramdaman niya may gumagalaw na kakaiba sa loob ng bahay, doon siya lumalabas.
Ano ba ginawa mo, Debbie, at nagalit sa'yo si Dusty? Hinawakan ko lang po yung statue. Nako, malakas ang kutob niya ni Dusty kapag may gumalaw sa kahit anong koleksyon ni Sir Bernie. Nagagalit talaga siya. Ay, pasensya na po sa inasal ng anak ko, Ate Rita, Sir Bernie. Hindi na po mauulit. Ay, dapat lang. Para di naman sa kapakanan nyo yung sinasabi namin. Tama na yan. Hindi na dapat tayo magtalo pa sa ganitong usapan lang. Yaya Ritz, pakibigay na ang sahod nilang dalawa ngayong araw. Doblein mo na. Dalawa pala silang nagtatrabaho dito. Hindi ba't arawan ng trabaho nila? Ay, oo nga pala. Etong bayad nyo ngayong araw. Pero hindi pa namin tapos yung trabaho. Hindi mahalaga. Arawan ang usapan natin, hindi ba? Kahit matapos ang trabaho o hindi, babalikan nyo naman yan bukas, hindi ba? Oo naman po. Salamat po. Ang gwapo niya. Ganyan ang tipo kong lalaki. Tumigil ka nga, nakakayak talaga. Ang gwapo talaga, Ma. Papakuran ko na siya kaagad. May sinasabi ka? May kailangan ka pa ba, miss? Wala naman po. Ang ibig ko lang sabihin, ang bait niyo naman po, Sir Bernie. Mukhang malayong pinanggalingan mo May dala ka pang maleta eh. Tumigil ka nga, Debbie. Oo. Galing ako sa business meeting. Pasensya na ha. Gusto ko pa sanang kilalanin kayo kaso napagod ako sa biyahe. Kailangan ko na magpahinga. Wala pong problema. Pauwi na rin naman po kasi kami. Pasensya na po talaga. May ibang araw pa naman para magkakilala tayo, sir. Good night, Sir Bernie. Sweet dreams. Mapanaginipan mo sana. Si Mama naman nananabunot. Ilugar mo yung kalandian mo. Good night din. Yaya Ritz, ikaw na po ang bahala sa kanila. Si Dusty, pakainin mo ng paborito niyang pagkain. Ay, huwag ka mag-alala. Ako na bahala sa lahat. Hindi ka ba kakain? Iiniti ko lang yung paborito mo. Kumain na po ako. Magpapahinga na ako ha. Bye, sir. Ma'am, initian niya ako. Umayos ka. Huwag mo ko ipahiya dito. Naku, umanda ka sa aking pagka-uwi. Samahan ko na kayo palabas, ha? Salamat po, Ate Rita. Bukas, ha? Sana hindi na ito maulit. Para rin naman sa kapakanan niyo yung mga sinasabi ko. Oo, alam po namin. Naku, hindi na po mauulit. Pasensya na po talaga. Sorry po, Manang Rita. Baka pagalitan po kayo ni Sir Bernie dahil sa amin. Ay, mabait si Bernie. Wag lang talaga siyang sasagarin. Naku, kanina pa yata nasa labas ang papa mo. Puntahan mo na nga. Baka nakatulog na yun sa tricycle. Sige po. Dito na kami, Ate Rita. Ingat kayo, ha? Opo, salamat. Kala ko anong oras pa kayo lalabas eh. Kanina pa ako rito. Pasensya na. Marami kasi kaming nilaban eh. Di pa nga kami tapos. Hindi naman kasi nakatulong tong anak mo na may ruwisyo pa. Ano na naman ang ginawa mo, Debbie? Naku, sa bahay na natin pag-usapan. Sobrang nakakahiya ang anak mo. Hindi ko alam kung kanino yung nagmana. Pa, magkakaroon ka na ng manugang. Manugang? Yung may-ari ng bahay na yan. Mapapangasawa ko siya. Mukhang pagod ka talaga. Nadidiliryo ka, anak. Nakita mo na kung gaano kayabang yung anak mo? Diyos ko, umuwi na nga tayo. Sumakay na kayo. Kailangan na talaga nating umuwi. Kawawa yung dalawang bata ron, walang kasama. Habang nasa biyahe, hindi na talaga ako nakapagpigil na sabunin ang anak ko dahil sa inasal niya sa mansyon. Ikaw talagang bata ka. Mas makati ka pa sa higad. Kung makatitig ka kay Sir Bernie, parang hinuhubaran mo pa. Ma, makalaglag panty naman po talaga yung itsura niya. Ganun yung mga tipo kong lalaki. Laging naka-eyeglasses, naka-v-neck na damit, matangos yung ilong, maputi, at may magagandang mga mata. Tapos pantay na pantay pa yung mga ngipin niya. Ma, parang pwede kang isalya sa pader. Ma, aray! Kailangan talagang manampal. Bakit ganyan ka mag-isip, ha? Saan mo natututunan yung mga ganyan pananalita? Nagbabasa ka na naman siguro ng pocketbooks, ano? Naku si Mama, may iniisip na naman kakaiba. Tigilan mong pagpapantasya kay Sir Bernie. Hindi ka papatulan nun. Grabe ka naman, Ma, anak mo ko. Dapat sinusuportahan mo po ako. Bakit ko naman susuportahan ang kalandian mo? Ma, ito na yung solusyon natin para makaahon sa buhay, oh. Nakikita ko na yung future ko. Maglalakad ako pababa sa mahabang hagdan doon habang hawak yung kamay ni Sir Bernie at sasabihin,
Aray, ang sakit! Ano po ba yun? Naalog yata ang utak ko. Ang lakas ng preno ni Mike. Okay lang ba kayo dyan? Pasensya na kayo. May nakita kasi ako nakaharang eh. Ano bang nakaharang? Patingin nga. Ano yan? Ma, tao yan ah. Mukhang hindi siya tao. Huwag kayong bababa. Sa tingin ko halimaw siya. Halimaw? Pero maayos yung pananamit niya. Ha? Nakita niyo po ba yun? Parang kumukulubot yung mukha niya at lumaki ang tenga. Sabi sa inyo eh, hindi siya pangkaraniwan. Baka aswang. Tingnan niya yung mga kuko niya, sobrang haba. Nalilisik ang mga mata. Bakit parang galit siya sa atin, Ma? Nakakatakot yung dila niya mahaba. Pinandila niya pa sa paligid ng labi niya. Mukhang kakainin niya tayo. Huwag kayong magpakita ng takot. Mas natutuwa pa ang mga aswang kapag naaamoy nila ang takot ng isang tao. Kumapit kayo. Iaharurot ko ang tricycle. Sasagasaan ko siya. Ano? Teka, sandali! Eto na. Kapit! Ay! Mike! Pakiramdam ko titilapon ako, Ma! Kumapit ka lang! Ah! Debbie! Nakailag siya. Mababangga tayo, Mike! Mike! Ah! Salamat sa Diyos. Mabuti na lang at hindi tayo nalaglag sa bangin. Sira ulo ka! Nalaglag si Debbie! Aray! Ang sakit ng ulo ko, nauntog ako. Ang bilis mo kasi magpatakbo eh. Si Debbie nalaglag. Oo, sandali. Huwag mong hubarin ang shorts ko. Huwag mong ilahin. Bababa na ako. Naku, naloko na. Bakit? Si Debbie, kaharap na ang halimaw. Ano? Debbie! Anak! Sandali, Dina. Sasamahan kita. Dina! Huwag mong sasaktan ang anak kong halimaw ka! Ah! Aray! Humahaba ang dila niya! Kasing sakit ng latigo! Hindi ako makalapit. Debbie! Anak! Diyos ko, Mike! Hinimatay ang anak natin! Umalis ka sa anak ko. Alis! Akala mo hindi ako handa ah. Palagi ako may dalang isang maliit na timbang may asin. Palagi akong handa sa pagsalakay nyo. Tumakas na siya, Mike! Mabuti naman. Akala niya kakayanin niya tayo. Debbie! Debbie! Dahan-dahan, Dina. Baka matapilo ka. Debbie! Anak! Nawalan siya ng malay dahil siguro sa takot. Bubuhatin ko siya para makauwi na tayo. Tila may nagkakarera sa aking dibdib nang makita ang aking anak na walang malay. Dali-dali namin siyang inuwi sa bahay, mabuti na lamang at habang nasa daan ay nagkamalay na siya. Akala ko hindi na siya magigising. Pagkarating namin ng bahay ay ihiniga siya ng aking asawa sa kanyang kama. Tsaka naman nagising si Debbie. Ma! Ano? Debbie, ayos ka lang? Pasensya ka na anak ha. Hindi ko na malaya na nalaglag ka sa tricycle. Kamusta naman ba ang pakiramdam mo? Masakit po ang katawan ko. Ano po kaya yung nilalang na yun? Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay ligtas ka. Aray! Ang sakit po ng sugat ko. Saan sugat? Patingin niya ako. Ay, oo nga. May kagat ka sa leeg, anak. Parang tuklaw ng ahas, ha. Dalawang matulis ng ngipin ang bumaon. Diyan ka lang. Huwag ka aalis. Kukunin ko lang yung panggamot ko. Panggamot? May kaunting kaalaman ng mama mo sa panggagamot. Eto na. Tumabi ka na muna saglit, Mike. Kailangan natin maggamot yan. Hindi natin alam kung may rabies yung aswang na yon. Aray, ma! Masakit po! Tiisin mo! Kaysa naman mamatay ka! Mabuti na lang talaga at sa leeg lang ako nasugatan. Hindi ko kayang masira yung mukha ko, Mama. Naku, hindi ko na rin kinakaya yung kaartehan mo. Tumigil ka nga dyan. Napahamak ka na. Yan pa rin ang iniisip mo. Kasi naman po, May. Itong mukhang to ang aahon sa atin sa kahirapan. Kaya hindi to pwedeng masira, ano? Ay, sabi kong tumigil ka na. Ba't niyo naman tinidiin ang pagpahid ng gamot, Ma? Sakit po kaya. Huwag mo naman masyadong diinan. Baka lalong lumala ang sakit niya. Nagpibiro lang naman po ako eh. Mama, Papa, totoo ba talagang aswang yung halimaw na yun? Walang duda. Aswang nga yun. Pero bakit niya kaya tayo sinalakay? Hindi po ba yung mga buntis na nga sinasalakay ng mga aswang? Hindi sa lahat ng pagkakataon. May iba't ibang aswang, Debbie. At sigurado akong ang aswang na nakita natin ay ibang uri ng aswang na alam natin. Bantayan mo anak natin.
Tapos ko nang linisin yung sugat niya. Magluluto lang ako na makakain natin. Hindi na po ako kakain, Ma. Gusto ko na po magpahinga. Sigurado ka ba, anak? Bukas na lang po ako kakain. Pagod na po talaga ako ngayon eh. Sige, kung yan ang gusto mo. Halika, Dina. Pero, Huwag ka nang kumontra. Pagpahingin na muna natin siya. Halika sa kusina. ayos lang kaya si Debbie? Akong natatakot para sa kanya eh. Matatag ang anak mo, kaya wala kang dapat ipag-alala. Sana nga. Huwag na kayong pumunta ron, ha. Hindi ko na kayo papayagan. Bakit naman? Hindi naman namin araw-araw makakasagupa yung mga ganoong aswang. Naririnig mo ba ang sarili mo, Dina? Pupunta ka pa rin doon kahit alam mong delikado sa daan. Paano kung sugurin ulit tayo ng aswang? Paano kung mahuli ako ng dating? Hindi mo na iintindihan. Kailangan natin ng maayos at permanenteng trabaho. Lumalaki na yung mga anak natin. Kailangan natin ng trabaho makakasuporta sa kanila. May trabaho ka nga. Paano kung mamatay kayo dahil sa mga aswang na gumagala? Anong may dudulot niyang trabahong sinasabi mo? Napahamak na nga ang anak mo. Hindi nga pwede, Mike. Ngayon pa na minsan pasumpong-sumpong ang kondisyon ng katawan mo. Kailangan natin ng pera bukod sa minsanang pamamasada mo. Bahala ka na nga. Basta palagi kayo mag-iingat, ha. Palagi kang magdala ng asin. Kahit itago ay hindi ko rin maiwasang hindi pangunahan ng takot. Lalo na at kasama ko ang aking anak. Napag-isipan kong hindi na lang siya isama kinabukasan pero nagulat ako nang makitang nakabihis na siya. Nakasuot siya ng sobrang iksing shorts at mababang neckline na damit. Halos lumuwa sa suot niya ang magandang kurba ng katawan. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang sumama pero nagmatigas pa rin siya at matapos kumain ay una siyang sumampa sa tricycle. Napabuntong hininga na lang ako nang makita ang tricycle na naipundar ko noon mula sa pagiging kasambahay sa mayamang pamilya. Ito na lang ang alaala ko sa trabahong niyon dahil ng ibang bansa ng pamilyang pinagtrabahuhan ko. Wala na akong nagawa kundi ang isama si Debbie. Nang makarating kami sa mansyon ay kinikilig siya habang nagdo-doorbell. Ding dong, ding dong, ding dong. Anong ginagawa mo? Di mo naman sinabi may talent ka pala sa paggaya ng tunog. Sana sinabi mo para kapag may tao sa bahay, ikaw na lang ang gawing doorbell. Si Mama naman panira ng araw eh. Tingnan mo, Ma. Ikot ako. Di ba ang sexy ko? Bakit pa ganyan ang suot mo? Maglalaba tayo, hindi sasali sa fashion show. Hindi naman porke labandera tayo, Ma. Kailangan mukha na po tayong losyang. Kailangan may poise pa rin. Tingnan mo to, Ma. Mukha na ba akong model? Huwag ka sumantal dyan sa gate at baka magbukas. Oh, ayan na nga. Mama ko! I'm so sorry. Hindi ko alam na may taong nakasandal sa gate. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ang tigas ng dibdib mo. Debbie! Halika nga rito. Haliparot ka talaga. Good morning po, Sir Bernie. Pasensya na po kung pasaway itong anak ko. Good morning rin po. Wala pong problema. Ako na po yung nagbukas kasi busy si Yaya Ritz eh. Salamat po. Pasok na po kami. Kumain na ba kayo? Pwede ako magpahanda ng pagkain bago kayo maglaba. Busog na ako. Makita lang kita. Ha? Nakakahiya ka talagang bata ka. Umayos ka. Pasensya na po kayo sa anak ko. Palabiro po talaga yan eh. Ayos lang po yun. Sigurado po ba kayong ayaw niyong kumain? Ay, kumain na po kami, sir. Huwag po kayo mag-alala. Kailangan na po naming mag-umpisa para matapos po kami kaagad ng labahin namin eh. Kayo po ang bahala. Basta kapag may kailangan po kayo, tawagin niyo lang si Yaya Ritz, ha? Hindi ba pwedeng ikaw ang kailanganin? Aray ko, Ma! Tumigil ka na, nakakahiya ka na. Nako, huwag niyo na po siyang intindihin, sir. Hindi lang po siya nakainom ng gamot niya. Gamot? Wala naman ako sakit. Hindi naman. Tumigil ka na. Halika na rito. Iwan ko na po muna kayo, ha? May aasikasuin lang ako. Sige po, sir. Bye, sir. Aray ko naman, Ma. Puro na lang po kayo pangungurot at pananabunot eh. Masakit pa nga yung sugat ko sa leeg, no? Oh, bakit? Kasalanan ko? Pinagpapahinga kita sa bahay. Sige kang pilit na sumama. Kung di ba naman haliparot ka talaga eh. Nakita mo po ba may tingin sa akin ni Sir Bernie? Parang nadadala na po siya sa pangaakit ko. Kunti na lang, Ma. Maglalaway na rin siya sa akin. Ano siya? Aswang para maglaway sa'yo? Tigilan mo na nga yung pagpapantasa at magtrabaho na tayo. Hanggat maaari matapos natin ito para hindi na tayo gabihin mamaya. Debbie, ano na?
Nandiyan na po, Ma. Pwede po bang chill lang kayo? Grabe ka kasi kung manakit eh. Nandito tayo para magtrabaho, hindi para trabahuhin ang amo. Pero alam mo, Ma, ang bango-bango ni Sir Bernie. Ang sarap niyang... Ang cute niya, sobra. Wala ka na ba talagang respeto sa akin, ha? Ilang taong ka pa lang, Debbie? 17 ka pa lang. Hindi dapat ganyan ang naiisip mo. Mangarap ka dapat para sa sarili mo at hindi umasa sa ibang tao. Ihiwalay mo itong mga dekolor sa puti at baka hindi kita matansya. Ikaw ang paghiwa-hiwalayin ko. Si Mama panira talaga eh. Hindi naman po ako nangangarap para sa sarili ko, no? Siyempre kapag yumaman ako, kasama kayo. Eh, hindi ko kailangan. Ang kailangan ko, kumilos ka ngayon. Ay, salamat at mga kobre kama na lang ang natitira. Mabibigat pa naman to. Ma, napapagod na po ako. Sumasakit po yung sugat ko sa liig eh. Eh, ikaw naman kasi. Ang tigas din ang ulo mo. Sabi ko kasi sa'yo, huwag ka nang sumama eh. Excuse me po. Sir Bernie, Hi, Sir Bernie. kita mo tong batang to. Biglang sumigla. Hello po. Magmerienda po muna kayo. Tara po sa kusina. Nasaan po si Ate Rita, sir? Namalengke lang po siya saglit para sa lulutuin niyang pananghalian. Hindi pa man ako nakakakibo. Nauna na si Debbie kasama si Sir Benji papunta sa kusina. Inayos ko muna ang mga gamit para hindi makalat bago sumunod sa kanila. Naabutan ko si Debbie na hinaharot si Sir Benji at kahit gusto ko man siyang sabunutan sa harap ng amo namin ay hindi ko naman magawa dahil mapapahiya naman ang anak ko sa harapan niya. Pero pasundot-sundot ko siyang kinukurot sa tagiliran. Hindi ko alam kung namalikmata lang ako pero nakikita kong nag-iiba ang tingin ni Sir Benji sa anak ko kaya lumapit na ako at nakisalamuha sa kanila. Matapos kumain ay bumalik kami sa paglalaba. Debbie, hindi ko gustong pangharot mo kay Sir Bernie, ha? Nakakahiya ka. Ha? Debbie? Debbie! Diyos ko po! Tulong! Tulong! Oh, ano nangyari? Haling di na. Si Debbie kasi, sir, hinamatay po siya. Naku, anong gagawin ko? Huwag po kayong umiyak. Saglit lang po. Titignan ko ang pulso niya, ha? Ayos naman po siya. Siguro napagod lang. Baka nga po. Medyo mainit siya ng kaunti. Kailangan niya magpahinga. May guest room kami sa taas. Pwede muna siya magpahinga ron. Hindi ho ba nakakahiya, sir? Wala pong kaso yun. Sir, nahihiya na po talaga ako. Pero sa ngayon ay lulunukin ko muna yung hiya ko. Tatapusin ko lang po itong paglalaba at mga bandang hapon po uuwi na rin po kami. Huwag po kayo mahiya. Hindi na po kayo iba sa amin. Sir, ayos lang din po ba kayo? Ayos lang naman ako. Para po kasing namumula yung mga mata niyo eh. Wala to. Meron kasi akong kondisyon na namumula ang mata kapag medyo nasisikatan ng araw eh. Hindi na to mahalaga. Kailangan na natin siyang dalhin sa guest room. Sumunod ka sa akin. Opo sir. Ako, mukhang mainit ang anak mo. Meron ba siyang sakit? Ano kasi, may nangyari sa amin kagabi kaya yun, may kumagat po sa kanya. Ganun ba? Bakit pumunta pa siya rito? Po? Ang ibig ko sabihin, sana hindi na lang siya pumunta rito. Nagpahinga na lang siya sana. Makikisuyo nga pala ako. Pakibukas ng pinto. Saan po? Ito po ba? Opo. Bukas na po sir. Good. Sir, saan po yung ilaw? Medyo madilim po pala rito. Pasensya na. Gusto ko kasi ng madidilim na kwarto. Ilalapag ko lang si Debbie, ha? Diyan ka lang muna sa pwesto mo. Bubuksan ko lang ang harang sa bintana. Mukhang sobrang kapal po ng tabing sa bintana. Halos wala na pong makita dito sa loob. Pasensya na. Nasaan po banda ang ilaw? Bubuksan ko na lang po. Pasensya na, hindi ko nasabi. Pundido kasi yung ilaw ng kwartong to. Hindi ko pa napapalitan eh. Ano yan? Debbie? Ayos lang po si Debbie. Pasensya na, naihagis ko siya ng kaunti pero hindi naman ganun kalayo. Ano po yung nadidinig ko? Parang may sumisip-sip. Sandali lang po ha. Bubuksan ko lang ng kaunti ang bintana. Ako na po kaya sir. Baka pinahihirapan na po kayo ng anak ko eh. Hindi ako na. Sandali lang. Mas kabisado ko ang kwartong to. Ako na lang po. Nakakahiya naman po sa inyo. Ako na nga! Eh... Sorry po at nasigawan ko kayo.
Ayos lang po. Ayan na po. Kalahati lang po ang binuksan ko at baka masilaw si Debbie. Medyo nakakasilaw nga po, sir. Sir, mahilig po talaga kayo sa mga kakaibang figurine, ano? Oo. Lahat ng guest room ko may ganitong disenyo. Sobrang weird ko ba sa paningin niyo? Ay, hindi naman po. Sige po, sir. Iwan ko po muna si Debbie. Tatapusin ko lang po yung mga labada. Ganun ba? Sige. Sabay na tayo sa pagbaba. Ipinagpatuloy ko ang paglalaba kahit na kinakabahan ako sa hindi ko malamang dahilan. Ramdam ko na parang may kakaiba talaga sa ikinikilos ni Sir Benji. Maging sa kagamitan niya sa loob ng bahay ay ramdam kong napaka-weirdo. Parang may sa demonyo ang mga display lalo na sa guest room. Parang hindi pangkaraniwan ang presensya ng mga figurine ng mga tao kahit ang mukhang mga anghel ay iba rin sa aking pakiramdam. Parang may negatibong enerhiya ang mga yon. Pero itinikom ko ang aking bibig. Minadali ko na lang ang paglalaba upang maaga akong matapos. Ay, Dina, gutom ka na ba? Pasensya ka na ha, kararating ko lang galing palengke. Bigla kasing bumuhos yung ulan, pero magluluto na ako para makakain na kayo. Oo nga po eh. Mahirap tuloy magpatuyo ngayon. Kanina pa umuulan dito. Lalakas kung minsan hihina. Okay lang po, Ate Rita. Pinamerienda naman kami ni Sir Bernie kanina. Hindi pa naman po ako gutom. Ay, teka, nasaan ang anak mo? Nahimatay po kasi siya kanina eh. Kaya sabi ni Sir Bernie, pagpahingahin muna doon sa guest room. Ano? Bakit nandoon siya? Hindi ba ang sabi ko sa inyo? Dito lang kayo sa laundry area. Bakit siya nandoon? May problema po ba doon, Ate Rita? Pasensya na po kasi napagod po siguro sa kakalaba yung anak ko. Kagabi pa po kasi masama ang pakiramdam niya. Kung ganun, sana iniwan mo na lang siya sa bahay niyo kaysa dinala mo pa siya rito. Nasaan guest room siya? Doon po sa second floor. Ano po meron? Bakit po kayo tumatakbo? Hintayin niyo po ko, ate. Ang bilis niya tumakbo. Kinakabahan tuloy ako. Lalo tuloy ako nagkaroon ng hindi magandang hinala. Dapat kasi hindi mo na siya dinala dito eh. Pasensya na po, Ate Rita. Hindi na po mauulit. Bubuksan ko lang ang ilaw. Ha? Akala ko po pundidong ilaw dito. Kahit kailan wala pa kami napundidong ilaw. Pinapalitan ka agad namin kapag nasisira ay kapapalit ko nga lang ng bumbilya sa kwartong ito. Debbie! Naku! Debbie, bakit nasa sahig ka? Tulog pa rin siya. Debbie! Debbie! Anak, gising! Anak! Debbie! Oh, Diyos ko, anak. Pinag-alala mo ako. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit nandito ka? Okay ka lang ba ha? Lupay pa yung itsura mo. Parang wala po akong lakas eh. Para ka nang lalambot, anak. Ano bang nangyayari sa'yo? Ako, ang mabuti pa umuwi na muna kayo. Kailangan niya makapagpahinga. Umuwi na kayo. Pwede niyong gamitan ng telepono sa sala para tawagan ang asawa mo. Paano na po yung mga labahin namin? Ay, saka na yan. Pwede mo naman niyang balikan bukas. Ang mahalaga makapagpahinga ang anak mo. I think, Yaya Ritz, they should stay here. Bernie! What's the matter, Yaya? At least dito matutulungan natin sila at mapapakain. May sakit si Debbie. Baka hindi nila kayanin sa biyahe lalo pa at maulan. Hindi na po. Uuwi na lang po kami. Ma, parang hindi ko po kayang magbiyahe. Dito na lang po ako. Iwan niyo na lang po ako. See? Masama ang pakiramdam niya. Baka lagnatin pa siya kung magpapaulan pa kayo. May tricycle naman sila, Bernie. Walang problema doon. Sige na, iuwi mo ng anak mo, Dina. Yaya, just this once, okay? Patuloyin lang natin sila kahit ngayon lang. Ma, hindi ko po talaga kaya magbiyahe. Nangihina na po ako. Darating naman ang papa mo, anak. Mabubuhat ka niya. Ang mabuti pa, bantayan mo na lang ang anak mo dito kung mananatili kayo pansamantala. Ibigay mo sa akin ang number ng asawa mo akong tatawag sa kanya. Dito ka na lang muna sa kwarto. Dadalang ko na lang kayo ng pagkain kapag nakaluto na ako. Huwag kayong gagalaw ng mga gamit dito, ha? Wala pong problema. Sabay silang umalis ni Sir Benji. Habang naglalakad sila palabas, naramdaman kong may namagitan sa kanilang katahimikan. Kakaiba rin ang tinginan nila. At bago nila tuluyang isara ang pinto, nakita kong parang nagtatalo sila pero ngumingi silang si Sir Benji kay Ate Rita. Hanggang sa nagtama ang paningin namin ni Sir Benji. Kakaiba na ang nararamdaman ko sa kinikilos nila pero binabaliwala ko lang dahil wala naman akong basihan sa mga hinala ko.
Sinunod ko ang utos ni Ate Rita na bantayan si Debbie habang natutulog. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit nagsinungaling si Sir Benji sa akin tungkol sa ilaw sa silid. Napakababaw na dahilan para maghinala pero hindi ko maiwasan. Dinalahan kami ni Ate Rita ng pagkain pagkatapos niyang magluto. Sinubuan ko na lang si Debbie dahil nanghihina talaga siya. Hindi ko alam kung pag-iinarte niya lang o talagang totoo na masama ang pakiramdam niya. Dumating na ang asawa ko saktong pagkatapos naming kumain kaya bumiyahe na kami pauwi. Tumagal ang aming biyahe dahil sa malakas na buhos ng ulan. Si mama naman panira talaga ng diskarte. Oh, nakauwi lang tayo. Magaling ka na. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Medyo ayos na po. O bakit ka nakabusangot? Si mama kasi, dapat doon ako patutulugin ni Sir Bernie ang kaso tumanggi sila ni Manang Rita. Pagkakataon ko na sana yun para maakit si Sir Bernie. Ikaw talagang bata ka! Ma, huwag niyo naman po ang kurutin. Baka magpeklat yan Wala akong pakialam kahit mamagapa ang mga kurot ko sa'yo. Eto pa, Tama na po. magsawa ka sa mga kurot ko. Siraulo kang bata ka? Pinag-alala mo kami, alam mo ba yon? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo tapos eto ka na parang wala lang nangyari. Acting-acting mo lang ba yon, ha? Debbie, sumagot ka! Hindi po. Masama po talagang pakiramdam ko. Ano yung arte-arte mo dyan na parang walang nangyari? Muntik na akong atakihin kakaalala sa'yo tapos parang ginagawa mo lang biro. Kung ako na lang kayang kumagat sa'yo nang matapos na yung pagiging haliparot mo. Ewan ko ba kung saan ka nagmana? Tama na yan. Palagi na lang kayo nag-aaway. Hindi ba kayo nagsasawa sa mga bangayan nyo? Yung totoo, Debbie. Totoo ba yung pagkahimatay mo? Totoo po yan, Ma. Sumakit po kasi talaga yung kagat sa leeg ko. Nahilo po ako at nawala ng malay. Di po yun acting. Paano ako maniniwala? Mahilig ka magsinungaling. Totoo po, Ma. Hindi po ako gagawa ng kwento tungkol doon. Yung doon sa guest room, bakit nasa sahig ka? Habang tulog po ako sa guest room, nanaginip po ako na may halimaw daw sa loob ng kwarto. Yung kagaya po ng halimaw na nakita natin sa daan nung unang uwi natin. Namumula yung mga mata niya. Tapos nakangisi siya na parang abot hanggang tenga. Mas mahaba ng konti yung dila niya. Parang dila ng ahas ang itsura. Nakatayo siya sa sulok ng kwarto. Hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako pag naaalala ko. Tapos gusto mo pang matulog doon, binabangungot ka na pala. Siguro, dahil yun sa sugat mo at sa takot mo sa aswang, kaya mo siya napapanaginipan. Posible rin na may halimaw talaga sa loob ng bahay na yon. Baka totoong nasa loob siya ng kwarto at pinagmamasdan ka para maging biktima. Si Papa naman tinatakot niyo po ako. Kinikilabutan na ako. Ay naku, itigil mo na yan, Mike. Baka lalo pa yung bangungutin. Magpahinga ka na, Debbie. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano ha, wala lang yon. Dadalang kita ng pagkain at gagawin kita ng tsaa para mahigop mo. Lalabas na kami. Opo, Ma. May kakaiba talaga ako nararamdaman, Dina. Baka pwedeng wag na kayong bumalik doon. Pakiramdam ko, may kinalaman yan sa amo mo. Bakit ka ganyan mag-isip? Ikaw ba? Wala ka bang nararamdaman na kakaiba sa amo mo? Wala ka bang napapansin na kakaibang kinikilos nila? Sa totoo lang, meron. Mahilig si Sir Bernie mangolekta ng mga nakakatakot na figurine, manika, tsaka estatwa. Pero marahil lang nakita ni Debbie na nakatayo dun sa sulok, yung malaking estatwa ng lalaki na nasa loob ng kwarto. O bakit may mga ganong estatwa pati sa guest room? Nakakapagtaka naman. Tsaka bakit mga lalaki? Hindi kaya... Nang gabing yon ay halos hindi ako nakatulog sa kakaisip kung anong meron kay Sir Benji at kung bakit kakaibang mga tingin niya. Parang pailalim kung tumingin siya kay Debbie. Matapos kong pakainin si Debbie ay napansin ko na sobrang taas ng lagnat niya. Madali ko siyang pinunasan at binihisan. Akala ko'y nakatulog na siya nang iwan ko pero nang sumilip ako sa kwarto niya matapos ang ilang minuto ay wala siya ron. Hinagilap ko siya at nakita kong palabas na ng bahay kaya kaagad kong hinablot. Nang humarap siya sa akin ay nakita kong nakapikit ang mga mata niya. Naglalakad siyang tulog. Inalarma ko si Mike para ibalik si Debbie sa kwarto. Akala ko'y tapos na ang pangyayari doon kaya natulog na ako pero naputol ang mahimbing kong tulog nang marinig na may ingay na nagmumula sa kwarto ni Debbie kaya pinuntahan ko siya. At pagsilip ko sa loob ng kwarto
nakita ko ang aktong pag-untog niya ng ulo sa pinto. Debbie? Debbie, anong nangyayari sa'yo? Naku, tulog ka pa rin? Ngayon ka lang naging ganito Teka, Debbie, saan ka pupunta? Ay, bakit ko ba siya kinakausap tulog nga siya. Puntahan ko na nga itong asawa ko. Mike! Mike! Lintik na nagkakagulo na rito, tulog ka pa rin! Debbie, sandali lang, saan ka pupunta? Mike, bumangon ka na nga! Anong ingay ba yan? Ay, naku, kanina pa kitang tinatawag. Tulog mantika ka lang talaga. Ano ba kasi yung problema? Natutulog yung tao Si Debbie, naglalakad na naman habang tulog. Ha? Sandali, kukunin ko lang t-shirt ko. Bilisan mo, baka makalabas siya. Hindi ko siya kayang pigilan, Mike. Hinahawi niya lang ako. Ay, kung bakit kasi palagi kang nakahubad kapag natutulog Kapag tuloy may ganitong problema, kailangan mo pa magbihis. Mukha ka namang daing. Dami mong sinabi. Nasaan ba siya? Debbie! Naku, yan na nga bang sinasabi ko na wala na sa silid niya. Hindi naman nakabukas ang pintuan natin. Baka nandito lang yun. Sa kusina! Bilis! Ay, ayun nga, Mike! Sa pintuan sa kusina lumabas! Alam niya kung saan mas madaling buksan! Saan naman siya pupunta ng ganitong disoras ng gabi? Tanungin mo ko kasi baka alam ko no? Oy, saan nga? Hindi ko alam, Mike! Mukha bang alam ko? Sabi mo kasi tanungin kita Ay naku! Halika na, sundan na natin siya! Ayun, nakikita ko siya naglalakad papunta sa masukal na daan. Sandali, kukunin ko lang ang flashlight natin. Bilisan mo na't baka makalayo pa siya! Eto na nga. Mabuti may flashlight tayo nilagay sa kusina. Dadaling ko to. Halika na, sundan natin siya. Ano na bang nangyayari sa anak natin? Parang hindi na ito maganda. Malamang kagagawan to ng aswang na kumagat sa kanya. Debbie! Sundan lang natin siya. Mamaya na natin pag-usapan yung sinasabi mo. Bilisan na natin maglakad para maabutan natin siya. Huminto na siya. Anong ginagawa niya dyan? Bakit kaya nakatayo lang siya sa harap ng puno ng balete? Masama ang pakiramdam ko sa puno na yan, Mike. Debbie! Debbie! Mike, lapitan mo na bilis. Natumba na siya. Debbie, Anak! gising na. Anak, Gumising ka na. Sige na. Gising, anak! Hindi tayo pwedeng magtagal dito, Dina. Baka makaakit pa tayo ng ibang nilalang. Dali na natin siya sa bahay. Bilis, itatakbo ko siya. Oh, sige. Dito lang ako sa likuran mo. Akin na yung flashlight. Ako nang tatanglaw sa daan. Pagkarating sa bahay ay sinubukan namin siyang gisingin. Nakahinga ako ng maluwag nang magising naman siya. Pilit niyang sinasabi na masakit na naman ang sugat sa leeg niya. Nang tingnan ko yon ay muli na namang nanariwa ang sugat na dapat ay hilom na. Ginamot kong muli ang sugat sa leeg ni Debbie. Pagkatapos ay pinatulog ko siya at napagpasyahan kong tabihan siya para hindi na siya makalabas ng kwarto basta-basta. Kinausap din ako ng aking asawa na hindi maganda ang nangyayari at gusto na niyang dalhin si Debbie sa isang albularyo. Sa takot ko na baka maulit ang nangyari ay pumayag ako. Kinabukasan ay gumayak na kami. Dahil kailangan kong tapusin ang labada kay Sir Benji, si Mike lang ang sumama sa kanya at sinundo na lang nila ako noong oras na ng pag-uwi. Ano sinabi ng albularyo sa'yo? May problema tayo, Dina. Ang sabi ng albularyo... Pasok lang po ako sa kwarto. Huwag ka munang matutulog maghahanda pa ako ng hapunan natin. Opo. Ano nga yun? May problema tayo. Dahil nung tinignan siya ng albularyo, sabi may kumokontrol daw kay Debbie na isang aswang. Ano? Huwag kang maingay. Alam mo bang umiiyak si Debbie kanina nang marinig yun sa albularyo? Kasi hindi raw siya makapaniwala. Mike, kahit naman ako hindi makapaniwala. Bakit daw si Debbie ang punteriya ng aswang na yun? Wala bang magagawa yung albularyo para hindi na tayo gambalain pa nun? Tungkol sa bagay na yan, ang sabi ng albularyo, parang gusto daw talaga siyang patayin ng aswang. May sinabi siyang aswang Agitot. Tama, aswang na agitot ang gustong pumatay sa anak natin. Agitot? Oo, ang mga agitot daw ay mga binabaing aswang na mahilig sa mga lalaki. Ha? Kung binabae ang mga aswang na agitot, bakit niya gustong patayin si Debbie? Babae siya. Baka akala niya lalaki si Debbie kasi kamukha mo. Hindi, siraulo ka rin Ang sabi ng albularyo, ang sitwasyon ni Debbie ay kakaiba. Marahil daw may personal na galit ang aswang na yun sa kanya. Sinisip-sip daw ng mga agitot ang dugo ng biktima at kaya nila itong kontrolin. Diyos ko, ano nang gagawin natin?
Ano mga sinabi ng albularyo para tantanan na siya ng aswang na yan? Kailangan daw nating maglagay ng mga pangontra sa paligid ng bahay para hindi tayo malapitan. Kaya ito nanguha ko ng mga halamang may mahabang tinik. Isasabit ko sa bintana ng silid ni Debbie, pati sa pintuan. Saka sa buong bahay na rin. At mamaya rin, magsusunog ako ng goma sa bakuran. Sige, gawin natin ang lahat para hindi siya makuha o mapatay ng aswang. Magsunog muna tayo ng goma para hindi siya makalapit sa bahay natin. Magsaboy ka ng asin sa paligid at isabit mo tong halaman sa kwarto ni Debbie. Sige, akin na. Ay, kailangan ko isaboy itong asin. Ano ba yan? Nakakatakot naman ang alulong ng mga aso. Lalo akong kinikilabutan na. Tama na siguro itong pagsasaboy ko. Ilalagay ko na ito sa kwarto ni Debbie. Debbie, buksan mo nga muna ang pinto. May ilalagay lang ako. Debbie! Debbie, okay ka lang? Mike! Mike! Ano yun? Bakit? Si Debbie sumisigaw. Hindi ko mabuksan ang pinto ng kwarto niya. Tumabi ka! Sisipain ko na lang! Debbie! Anong nangyayari sa'yo? Mainit! 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 Ah! Debbie! Huwag mo sakalin ang sarili mo! Masakit! 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 Ah! Debbie, kumalma ka lang. Kaya natin to. Ano bang maitutulong namin? Masakit! 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 Ah! Panay kang sigaw, nakakairita! Oh, bakit mo binatukan? Nawawala na nga siya sa sarili niya. Oo nga. Pasensya na, anak. Nakalimutan ko may sakit ka. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! O baka batukan mo na naman ha. Hawakan mo siya sa kamay. Pigilan natin siya makaalis ng bahay. Nasaan ang halaman? Ay, naku po. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Hawak ko lang yung kanina eh. Naloko na, Dina. Sabi ko sa'yo, sabit mo sa bintana eh. Ang kulit mo talaga. Nagsaboy pa ako ng asin sa paligid ng bahay. Anong gusto mo gawin ko? Mahati sa dalawa para lang maisabit ang halaman na yun? Sana ikaw ang nagsabit. Debbie! Sobrang lakas niya. Hindi ko kinaya. Tumalon na siya sa bintana. Debbie! Kapag ikaw nabalian ng buto, ihuhulog kita ulit. Bumalik ka rito! Ang galing niya. Ang bilis niyang nakatalon. Namangha ka pa talaga. Tumatakbo na siya palayo, Mike. Debbie! Hintay ka lang talaga. Papaluin kita ng sinturon. Wala na magagawa ang pagsigaw at pananakot mo. Wala siya sa matinong pag-iisip. Bumaba na tayo at sundan na natin siya. Ang bilis niya tumakbo. Ganito ba talaga ang mga kabataan ngayon para mga kabayo? Ako na lang ang hahabol sa kanya kung napapagod ka na. Sige na, kaya ko na to. Hindi, sasama ako. Ayos lang. Ha? Ayun siya, Mike. Nasa may damuhan. Lapitan natin. Debbie. Hinihingal siya. Debbie, umuwi na tayo. Halika na. Ha? Nakatirik ang mga mata niya. Mike! Anong tinatawa mo dyan? Tumayo ka na at umuwi na tayo. Mukhang hindi to maganda. Parang may kakaiba. Mike, tingnan mo ito. Parang may nakatusok sa leeg ni Debbie, oh. Patingin niya ako. Ano ba yan? Malaking linta. Parang gumagalaw eh. Hindi yan linta. Para siyang mahabang dila. Ha? Dila? Nanggagaling sa kung saan ang dila na to. Yan ba ang dahilan kung bakit parang timang tong anak natin ngayon? Sasabuyan ko ng asin. Ha? Narinig mo ba yon? May dumaing na boses. Ang bilis siyang nahila ang dila niya. Sinisip-sip niya na naman ang dugo ni Debbie. Pasalamat siya. Wala akong dalang tabak kundi tapos talaga ang dila niya. Yun panigurado ang aswang na gumagambala sa kanya. Ang batang ito, tuwang-tuwa pa sa nangyayari. Narinig mo ba yon? May kumakalas ko sa bandaron. Sundan mo kaya yung aswang. Dali! Hindi pwede. May ibang araw pa. Sa ngayon, kailangan natin unahin ang kapakanan ni Debbie. Saan ka na naman pupunta, Debbie? Pigilan mo. Mukhang habulin niya ang nilalang na yon. Hindi pwede! Debbie! Ako nang bahala sa kanya. Ilalain mo lang ako. Oo, sige. Kumbigat na pala ng batang ito. Debbie, huwag ka malikot. Ano bang pinakain sa'yo ng aswang na yun at nagiging ganyan ka? Diyos ko naman. Debbie, huwag kang bibitiw. Hindi ka niya makukuha sa amin. Kaya lumabang ka rin.
Hindi ka namin isusuko. Wala na siya sa katinoan. Kailangan niya mahimasmasan. Kahit hirap na hirap kami sa pagpigil kay Debbie, ay pinilit pa rin namin siyang maiuwi sa bahay. Pagkarating doon ay inupo namin siya sa sofa sa sala. Panay pa rin ang iyak at tawa ng aking anak na para bang nababaliw na. Naiiyak na rin ako habang pinagmamasdan ko ang anak ko na wala sa katinoan. Ako nang bahala rito. Kumuha ka ng tubig. Sandali, kukuha na ako. Tubig. Natutuliro na ako. Nasaan na ba yun? Ayun, may galon. Pwede na ito. Bilis, Dina! Eto na. Ibuhos mo sa kanya. Oh, bakit pati naman yung galon binagsak mo sa kanya? Natataranta ako sa iyo puro ka utos. Ano pong nangyari? Bakit nandito po tayo sa sala? Ang alam ko po nasa kwarto ako Anak, ayos ka na? Mabuti naman, umepekto yung tubig. Parang mas epektibo ang paghampas mo ng galon. Ano pong nangyari? Anak, inaaswang ka na naman. Pumunta ka sa damuhan at may gumagawa ng hindi maganda sa'yo. Ho? Talaga ho? Natakot si Debbie matapos naming ikwento sa kanya ang nangyari. Pinakalma na lang namin siya at pinalakas ang loob. Simula nang mangyari yon sa anak ko, tuwing gabi ay ginagapos na namin siya para hindi siya makatakas kapag tulog. Lagi na rin akong nasa kwarto niya para bantayan siya. Isinabit ko ang halamang matitinik na pangontra sa aswang sa bintana ng kanyang silid at pinalibutan ko rin ng asin ang bawat sulok ng kwarto. Naglagay na rin ako ng walis tingting para kung may sumugod ulit, meron akong pangontra at panghampas. Ilang araw ang lumipas, hindi na kami ginambala pa ng aswang. Naisip naming epektibo nga ang mga pangontrang sinabi ng albularyo. Ilang araw akong hindi nakapasok kaya naggayak na ako para muling tumanggap ng labada kay Sir Benji. Pero bago ako makaalis, nagpumilit si Debbie na sumama sa akin. Nakita ko namang magaling na siya. At dahil alam kong marami na namang natambak na labahin, kaya pumayag na akong sumama siya. Oh, mag-iingat kayo ha. Susunduin ko ulit kayo rito. Dina, dala mo ba yung mga pangontra? Dala ko, huwag ka na mag-alala. Debbie, ayos ka na ba? Sigurado kang kaya mo na? Kaya ko na po pa. Dapat kasi hindi ka na sumama Alam niyo naman pong inspirasyon ko si Sir Bernie. Nabubuhay ang pagkatao ko kapag nakikita ko siya. Ewan ko sa'yo! Sinama lang kita rito ako dahil malamang marami na tayong lalaban dahil ilang araw tayo hindi nakapaglaba. Alis na ako. Huwag kang magpapagod, Mike ha. Halos hindi mo pa nabawi yung katawan mo simula nung sinalakay tayo nung aswang. Huwag kang magpapakapagod. Sakitin ka pa naman at hikain. Ako pa ba? Sige na, aalis na ako. Ding-dong! Hoy, isang pindot lang. Nakakahiya ka talaga. Sir Bernie! Oh, kumusta na kayo? Ilang araw din kayo hindi nakapunta rito Pasok kayo. Namiss nga kita, sir Ay, syempre, namiss ko rin kayo. Teka, paano yung sugat mo sa leeg? Wala po to. Nandito na kayo. Makakapaglaban na ba kayo ng tuloy-tuloy? Sa tingin ko, oo. Mukhang ayos naman na tong si Debbie Ano ho bang nangyari sa inyo? May aswang po kasing gustong kunin si Debbie kaya binantayan po muna namin siya hanggang sa maging maayos na po yung lahat. Alam niyo ng patakaran ha. Walang pag-alagala para hindi tayo magkaroon pa ng problema. Baka habulin na naman kayo ng aso. Siya, mauna na muna ako. May aasikasuhin din ako sa loob Ay, ako rin. Teka, Debbie. Alam mo, siguro dapat palagi mo tong suot. Quintas? Ibibigay ko na yan sa'yo. Bigay yan sa akin ng magulang ko. Bilang pananggalang sa mga masasamang elemento o aswang. Naniniwala kasi sila ron Talaga? Ibibigay mo lang sa akin? Ay bakit naman hindi? Kung makakatulong yan sa'yo. Ay, hindi na po sir. Ayos lang po. Ibalik mo na yan, Debbie. Bakit naman po, ma? Bigay nga po sa akin to ni sir Hindi mo ba narinig si sir? Bigay pa yan ng mga magulang niya. Sauli mo na. Hindi po, ayos lang. Debbie, sa'yo na yan Magiging protection mo yan. Salamat po. Wala na akong nagawa ng tanggapin ni Debbie ang bigay ni Sir Benji. Simula nang makita ko kung paano tumingin si Sir Benji sa aking anak, masama na talaga ang kutob ko sa kanya.
Hindi naman sa pagiging mapanghusga, pero hindi naman kasi namin sila kilala ng lubusan. Akala ko ay magiging maayos na si Debbie, pero isang gabi, parang hindi na tumatalab ang mga pangontrang nakalagay sa bahay namin dahil inatake na namang muli si Debbie. Muntikan na naman siyang makalabas ng bahay kung hindi ko lang siya naabutan. Agad kong sinabi yon kay Mike kaya napigil namin siya. At kinabukasan nga mismo, nag-report na rin ako kay Sir Benji ng sitwasyon at nag-alok siya ng tulong na doon muna kami tumira sa kanila para hindi na kami balikan ng aswang. Sa sobrang desperado kong mailigtas si Debbie, maging ang dalawa pa naming anak, ay pumayag ako. Maraming salamat Sir Bernie sa pagpapatuloy sa amin. Walang problema. Aalis naman ako at mawawala ng ilang araw. Si Yaya Ritz ang kasama nyo rito. Ligtas kayo rito. Sige, mauna na ako ha. May flight pa kasi akong pupuntahan. Baka maiwan ako ng eroplano. Pero gabi na po May masasakyan pa po ba kayo? At saka delikado po ang daan dito. May sasakyan naman po ako. Huwag po kayo mag-alala. Ay, sige na. Lumakad ka na kung saan ka papunta. Diyan lang kayo Sasamahan ko lang siya sa may gate. Dina, ang anak mo bantayan mo. Wala dapat masirang mga gamit Opo. Sus, ano ka ba, Yaya? Okay lang. Walang kaso sa akin. Siya, tara na. Ingat ka, baby ko. Boss Bernie. Ingat ka rin. See you soon. Bye. Ari ko nangungurot na naman Ay, magtigil ka nga sa paglalandi mo. Umayos ka na. Tulungan mo ko ayusin yung guest room na pinahiram ni Sir Bernie sa atin. Sa unang gabi namin sa bahay ni Sir Benji, naging maayos naman ang lahat pero pagpatak ng pangalawang gabi, nawala na naman sa tabi ko si Debbie. Agad akong tumayo at sinabi yon kay Mike. Hinanap namin siya at nakumpirma naming inaatake na naman siya ng pagkontrol ng aswang dahil nakita naming nakabukas na ang pintuan ng guest room. Nagmadali kaming lumabas at ginalugad ang second floor kung saan kami natutulog pero wala siya. Kaya bumaba na kami sa unang palapag. Nasaan na naman siya? Napakalawak ng bahay ni Sir Bernie, mahirap siyang hanapin dito. Gisingin mo kaya si Ate Rita para matulungan tayo. Sinilip ko na siya sa kwarto niya, wala siya ron. Wala siya. Saan naman siya pupunta ng ganitong disoras ng gabi? Umalis ka na, pakiusap. Alis na. Si Ate Rita yun na. Parang to sa likod bahay nang gagaling ang ingay. Puntahan na natin, bilisan mo. Pakiusap, huwag mo siyang sasaktan. Maawa ka sa bata. Ate Rita, anong nangyayari? Debbie! Diyos ko, nakahandusay na naman siya sa lupa. Nagpakita ka rin ng malapitan, aswang ka. Akala mo hindi kami handa. Tignan natin kung hindi ka masaktan sa holy water. Ano, lalabang ka? Naku, kanina ko ba siyang tinataboy pero ayaw niya umalis Patulong na lang pong hilahin si Debbie sa may gilid. Oo, sige. Aalalayan ko mga paa niya. Ang sakit ng dila niya. Akala mo uurungan kitang aswang ka. Hindi! Umalis ka rito! Hindi mo makukuha ang anak ko. Hindi, kahit kailan. Ay, nakatakas na siya. Siguradong hihintayin niya ang mga sugat na gawa ng holy water. Pumasok na tayo. Baka bumalik pa siya. Ako na magbubuhat kay Debbie papasok. Nanariwa na naman ang sugat niya, Mike. Talagang hindi tayo tatantanan ng halimaw na yon. Kahit saan tayo magpunta, palagi siyang sumusunod. Binantayan ko ulit si Debbie hanggang sa mag-umaga. Saglit lang akong nakaidlip dahil natatakot akong baka maglakad na naman siyang tulog. Pagkagising niya ay hinang-hina siya dahil siguro sa maraming dugong nawala sa kanya. Ang sabi kasi ni Ate Rita, nakita niyang naglalakad si Debbie kaya sinundan niya. Tapos ay huminto ito sa likod bahay at kitang-kita niya kung paanong ipinaubaya ni Debbie na sipsipin ng aswang ang dugo niya. Kaya dali-dali daw siyang lumapit para itaboy ang aswang. Isang araw, kinausap na ako ni Ate Rita ng masinsinan. Tina, hindi naman sa pinagtatabuyan ko kayo pero gusto ko umalis na kayo rito. Bakit naman ho? Kung nasundan na kayo ng aswang, ibig sabihin, delikado na rin ang buhay ni Debbie dito. Natuntun niya na kaagad kayo, kaya umalis na kayo rito. Pero si Sir Bernie po nagpatuloy sa amin dito. Tsaka, hindi pa po ako magaling Ang sabi niya sa akin nung kaming dalawang magkausap, wag akong aalis kung hindi pa ako magaling. Hindi na nga rin ligtas dito, Debbie. Halos atakihin ako sa puso nung muntik ka nang patayin.
Paano kung bumalik yun dito? At pati si Bernie? Anak, tama si Ate Rita. Huwag na nating idamay sina Sir Bernie mo dito. Umuwi na lang tayo sa atin. Ayoko po. Hihintayin ko dito si Sir Bernie. Siya nagpatuloy sa akin kaya sa kanya lang din ako makikinig kung paalisin ba ako o hindi. Ano ba, Debbie? Huwag matigas ang ulo mo, nakakahiya sa kanila. Pinatuloy na nga tayo tapos ganyan pa. Pasensya ka na, Ate Rita. Hayaan mo at mag-iimpake na kami. Ayoko po sumama. May iiwan po ako dito. Ako hindi na ako natutuwa sa katigasan ng ulo mo, ha? Uuwi na tayo. Bilisan mo na. Ayoko nga po. Dito lang ako. Debbie, bumalik ka nga rito. Abay, kung makapag-walk out ka, kala mo, parang bahay mo ito, ah. Pasensya na po kayo sa inasal ng anak ko. Ganyan lang po talaga yan. Kapag gusto niya, kailangan masunod. Kung ganyan ang anak ko, inakalbo ko na yan. Sige, hayaan nyo na. May punto rin naman siya. Si Bernie ang nagpatuloy sa inyo kaya siya lang din ang pwedeng magpasya kung aalis kayo o hindi. Sino ba ako para magpaalis sa inyo eh? Trabahador lang din ako dito. Ang sa akin lang, kapakanan nyo rin ang iniisip ko. Pasensya na kayo ha. Kami po ang dapat humingi ng pasensya dahil sa pangiistorbo po namin. O siya, marami pa akong gagawin eh. Iwan ko na muna kayo ha. Hinayaan na kami ni Ate Ritang tumira ng ilang araw pa sa mansyon. Gabi-gabi nagpapalitan kami ng aking asawa sa pagbabantay kay Debbie. Pero ang nakapagtataka, mientras pinipilit namin siyang umuwi na kami, mas lalo siyang nararatay sa higaan. Bumalik si Mike sa albularyo para humingi ng tulong pero binigyan lang siya ng ilang mga dagdag pangontra at paalala. Ay, umaga na naman. Salamat at hindi sinumpong si Debbie kagabi. Nakatulog din kami kahit papaano. Ay, nako, kailangan ko palang tanungin si Ate Rita kung ilang kwartong aalisan ng kortina para labhan. Nasaan na kaya siya? Ate Rita? Ate Rita! Tigilan mo ng ginagawa mo. Mapapahamak ka lang dyan sa naiisip mo. Boses ni Ate Rita yun, ha? Sa kwartong yun ang gagaling. Sino kayang kausap niya? Bumalik na ba si Sir Bernie? Buksan ko nga ng konti. Madilim ang paligid, walang bago. Ganito palagi ang silid nila. Tumigil ka na! Utang na loob, itigil mo na ito! Umalis ka na rito! Sino kausap ni Ate Rita? Bakit parang nag-aaway sila? Hindi ko makita, napakadilim pero... Ano yun? May nagliliwanag sa dilim. Teka, pares ba yun ang mga mata? Ha? Meron siyang mahabang dila na parang ahas na nagliliwanag din. Ang dalawang tulis ng dila, parang karayom na sumasayaw sa hangin. Ano ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin? Ha? Kilala ni Ate Rita ang halimaw? Nakakatakot. Kailangan ko na umalis dito. Kapag minamalas ka nga naman, natabi ko pa tong figure na ito. Sino yan? Takbo na, Dina! Hindi na ako nakapalag nang may pumulupot na malagkit na bagay sa akin na sa tingin ko ay mahabang dila ng halimaw. Hinila niya ako papasok sa silid. Pilit kong nilalabanan sa pamamagitan ng paghawak sa pintuan pero hindi ko na kinaya. Ang huli kong naramdaman ay ang pagtulos ng kung anumang bagay sa aking leeg bago ko panawan ng ulirat. Pagmulat ko ng mga mata ko, nasa loob pa rin ako ng silid pero nakabukas na ang ilaw. Nakatali ako sa isang upuan at hindi kagaya ng ibang mga kwarto, walang ibang gamit sa silid na yon, kundi ang bangkong plastik na inuupuan ko lang. Tulong! Tulungan ninyo ko! Mike! Debbie! Tulong! Dina, nasaan ka? Nandito ako, Mike! Mike! Dito! Nakatali ako! Tulungan mo ako! Dina! Dina! Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakatali? Sino may gawa nito? Nasaan si Debbie? Bakit ang dalawang bata lang ang kasama mo? Kailangan na nating umalis dito! Ano bang nangyayari? Naguguluhan ako! Patay ang ilaw! Muli na naman akong hinimatay. Nang magising ako, nakita kong nakagapos na rin ang mag-aama ko pero wala si Debbie. Pinilit kong gisingin ang aking asawa sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya. Hindi pa rin nagkakaroon ng malay si Mike, kaya pinwersa ko na lang ang lubid na nakapulupot sa kamay ko para lumuwag. Hindi ko pa rin magising si Mike pero sinubukan kong tanggalin ang pagkakatali sa kanya matapos kong makawala. Natigilan ako nang marinig ko si Debbie na sumisigaw sa labas ng silid. Layuan mo ako! Tigilan mo na ako! Debbie?
Hoy, Mike! Mike! Gumising ka! Hindi siya magising. Anong gagawin ko? Kailangan ko iligtas ang anak ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Dito muna kayo, ha? Ay, bakit ko ba kinakausap ang mga tulog? Ay, nako. Debbie! Nandyan ako! Saan ba nagagaling yung boses niya? Ano ibang lalaban ko sa halimaw na yon? Wala na mga pangontra ko. May kumuha ng asin sa bulsa ko. Anong gagawin ko? Teka. Itong nabasag na figurine na lang siguro. Magdadala din ako ng ilang piraso ng bubog sa bulsa. Wala man lang magamit nitong pananggalang. Ay, naku, nakakainis. Debbie! Debbie, saan ka papunta? Nandito ako! Hindi niya ako napansin. Teka, sandali! Si Ate Rita yun na. Tinakpan niya ang bibig ni Debbie. Saan niya dadalhin ang anak ko? Kailangan ko silang sundan. Sino yun? Ang halimaw! Marahil ay hinahanap niya rin si Debbie. Kailangan ko makuha ang atensyon niya para hindi niya mahabol ang dalawa. Itong halimaw na ito, sinasagad na niyang pasensya ko. Umaakit ang dugo ko sa kanya. Ay, kailangan ko na mas maayos na panlaban dito. Ayun, may map. Hoy! Halimaw! Dito! Hoy, bakit? Nandito ako! Sa tindi ng inis ko sa halimaw at sa pagnanais na malayo ang atensyon niya kay Debbie, sinubukan ko siyang labanan. Sumugod siya at nilatigo ako gamit ang kanyang dila. Sinubukan kong iwasan at sanggain ang mga atake niya sa pamamagitan ng mop. Nang makalapit siya ay hinampas-hampas ko sa kanya ang mop na para akong nagpapastol ng mga pasaway na baka. Habang nilalabanan siya ay panay ang dasal ko sa isip ko na sana'y matalo ko siya. Natusok niya ako sa leeg pero inilabas ko ang piraso ng figurine at sinugatan ng dila niya. Narinig ko siyang humiyaw sabay bawi ng dila. Akala mo Sige, lumapit ka pa! Dina! Mike, salamat naman at gising ka na. Akala ko paninindigan mo ang pagtulog eh. Tulungan mo na ako rito. Hoy, halimaw ka. Akala mo magagapi mo kami. Hindi kami basta nagpapatalo. Hindi mo kami mapapatay, maging ang anak kong si Debbie. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mangyari yon. Wow! Saan mo naman napulot yung sinabi mo? Basta, Ano yung pinapahid mo sa katawan, ha? langis to na dinasalan ng albularyo. Gamitin mo to para hindi ka mahawakan ng aswang. Ipahid mo rin sa dalawa pa nating anak. Ipupulupot ko lang tong rosaryo sa kamao ko. Sige, sumugod ka! Mga anak, magpahid din kayo, bilis, para hindi kayo mahawakan ng aswang. Ay, naku, sumugod na nga. Sige, suntukin mo. Tama yan, hilahin mong dila. Ikaw na si Raulo ka. Tanggapin mo tong hampas ng api! Nang makalapit sa akin ang halimaw ay hinampas ko siyang paulit-ulit gamit ang mop. Si Mike naman ay panayang suntok sa katawan nito. Hinila naman ng dalawa ko pang anak ang dila ng aswang at sinugatan gamit ang mga basag na piraso ng figurine na ibinigay ko. Sa huli ay nagapi namin siya, pero agad din naman siyang nakatakas. Nang masiguro namin na wala na siya ay hinanap na namin si Ate Rita at Debbie. Ate Rita! Debbie! Nasaan na kayo? Debbie, anak, ligtas nang lumabas. Wala na ang aswang. Nandito kami! Dito! Debbie! Mama! Papa! Akala ko hindi ko na kayo makikita. Shh! Tahan na. Tapos ng lahat. Wala na siya. Umalis na siya. Natalo na namin siya. Anong natalo? Napatay niyo siya? Munti ka na ho, kaya lang nakatakas siya. Ay! Ate Rita, sino yung kausap ninyo sa kwarto? Nakita ko po kayo may kausap. Sigurado akong yung halimaw yon. Oo. Nakita ko siyang pumasok na naman sa loob ng bahay kaya matapang ko siyang kinumpronta. Pagkatapos nun, nawalan ako ng malay. Anong nangyari sa inyo? Nakatakbo ako noon pero nawalan din ako ng malay. Nagising ako dahil sa mga sigaw ni Debbie. Nahihigop niya rin siguro ang dugo mo, Ate Rita. May sugat ka po kasi sa leeg Ay, talaga ba? Hindi ko na naramdaman. Pasensya na po kayo at nadamay pa kayo sa gulo ng pamilya namin. Pero okay na. Sigurado akong hindi na yung babalik. Mabuti naman at buhay tayong lahat.
Alam kong mahihirapan kayong makatulog pero kailangan na nating magpahinga. Pumasok na kayo sa guest room. Siguraduhin yung nakalak ng mabuti ang pinto ha, para hindi pasukin sakaling bumalik yung halimaw. Ganon din ang gagawin ko. Ito, Ate Rita, may langis pa ako natira. Ipahid mo sa katawan para hindi ka mahawakan ng aswang. Salamat. Nang sumunod na araw, nabigla na lang kami sa sinabi ni Ate Rita, pero nauunawaan namin siya. Pinayuhan niya kaming umalis na ng bahay na yon. Ibinigay niya ang huling sweldo naming mag-ina at dinoble pa ito. Ang sabi niya ay ayaw niyang mapahamak ang alaga niya at ayaw na rin niya ng gulo. Pumayag kami sa sinabi niya at katakatakang hindi na tumutol pa si Debbie. Umuwi na kami ng bahay at ipinagpatuloy pa rin ang gawain namin na pagsusunog ng goma tuwing gabi. Sobrang baho ng goma. Sumasakit na ang ilong ko. Ako na nga dyan. Mamaya magkasakit ka na naman. Alam mo, napansin ko nung sinusugod tayo ng halimaw, hindi ko naramdaman ang mga sakit ko. Pero ngayong wala na siya, parang nagkakasakit na naman ako. Gusto mo bang bumalik na lang yung aswang para hindi ka na maging sakitin? Hindi na no, mas okay na ako sa ganito. Ma, pa, kain na po tayo. Tapos na ako magluto. Ay, may isa pang himalang nangyari Naging masipag ng anak natin. Siyempre po. Tara na po, kain na tayo. Tapusin lang namin tong pagsusunog ng goma at baka bumalik na naman yung aswang na yun. Aba, hindi ko siya uurungan kahit inuubo ako. May isa pa akong napansin kay Debbie Bigla siyang sumunod sa atin nung paalis na tayo sa bahay ni Sir Bernie. Hindi siya nag-inarte na may sakit pa rin siya. Sayang at hindi na natin sila madadalaw. Balita ko wala nang nakatira sa bahay na yun Nakakalungkot. Hindi kaya umalis sila dahil sa nangyari? Nadamay kasi sila sa problema natin Oo nga po pala. May hindi po ako nasabi sa inyo tungkol kay Sir Bernie at Ate Rita. Bakit ano yun? Nung gabi po na hinabol ako ng aswang sa bahay ni Sir Bernie, hindi po ako nananaginip noon gaya nung una kong kwento. Nagising po ako na nasa ibabaw ko na po si Sir Bernie, pero imbis na kiligin, nakakakilabot na karanasan po yung nangyari sa akin. Mahaba yung dila niya at sinisip-sip niyang dugo ko. Nilabanan ko siya, nahawakan ko yung lampshade sa gilid ng higaan at yun po yung hinampas ko sa kanya. Saglit niya ako nabitiwan kaya yun ang dahilan kung bakit ako nakatakas at nagsisigaw ng tulong. Si Sir Bernie? Yung aswang? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nagkaroon po kami ng kasunduan ni Ate Rita na huwag kong sabihin yung nakita ko kapalit ng kalayaan nating lahat. Ang sabi niya, kung gugustuhin ng alaga niya, kaya niya po tayong tapusin pero kung mananahimik ako, wala rin siyang gagawin na ikakapahamak natin. Ang matandang yun! Ginagalang ko pa naman siya nung nakita ko siya sa kwarto na may kausap. Hindi talaga ako nakontento sa kwento niya pero pinaniwalaan ko na lang dahil sino ba ako para manghusga, di ba? Pero ngayon, totoo pala talaga ang hinala ko. Nagsinungaling din siya sa mga dahilan niya para pagtakpan ng sikreto nilang mag-amo. Pero kung siyang agitot na tinutukoy ng albularyo sa akin, bakit kanya gustong patayin? May ginawa ka bang masama sa kanya bukod sa pagpantasyahan siya? Ha, Debbie? Si Papa naman, binabalik pa talaga ang mga ginawa ko. Kinikilabutan po tuloy ako kung bakit ako nagkagusto sa kanya. Makulit ka rin kasi Di ka nakikinig. Ngayon ko lang naisip na ang pinoprotektahan niya pala ay hindi tayo, kundi ang alaga niya. Narinig ko po palang nag-uusap sila nung isang gabi. Nagtatalo silang dalawa. Galit po pala si Sir Bernie sa mga babae dahil maraming beses na siyang naagawan ng nobyo. Pinagpapalit siya sa mga babae ng mga minamahal niya. Ibig sabihin, hindi siya tunay na lalaki? Nasira nga talaga ang pangarap mong bata ka. Ayan kasi puro ka pagpapantasya. Oo nga po pala. Next year po, babalik na ako sa pag-aaral. Gusto ko pong graduate para naman hindi na po ako pabalik-balik ng high school. Ay, mabuti naman at naisipan mo makagraduate. Mahirap din ang paulit-ulit ng grado. Matuto kang mangarap. Huwag kang aasa sa yaman ng iba kung gusto mo talaga ng magandang buhay. Dapat anak, sa iyo magsimula ang pangangarap. Hindi solusyon ng pag-aasawa para lang makatakas sa kahirapan. Oo na po. Marami kaming natutunan dahil sa karanasan namin yon.
Pero ang ikinatuwa ko, malaki ang naging pagbabago ni Debbie sa buhay niya. Nagsumikap siya sa pag-aaral at kapag walang pasok ay tinutulungan niya ako sa paglalabada. Napagkasundoan naming pamilya na anuman ang naranasan namin ay hindi na namin ikukwento pa sa iba. Kahit naman siguro ikwento namin ay wala namang maniniwala. Basta ako, masaya na dahil magmula noon, namuhay ang aming pamilya na masaya kahit salat sa pinansyal na aspeto. Sama-sama kaming nangangarap na palang araw, makakatira rin kami sa magandang bahay, kahit hindi mansyon. Na natupad naman nang makapagtapos na sa pag-aaral ang aming mga anak. Talagang iginapang naming mag-asawa ang kanilang pag-aaral sa tulong na rin ng mga scholarship ng gobyerno. Bago sila bumuo ng kani-kanilang pamilya, inuna muna nilang ipaayos ang munti naming bahay. Sa ngayon, hindi na ako naglalabada sa iba. Sa mga anak ko na lang ay ubos na ang oras ko sa paglalaba. Masaya ako sa buhay na meron ako ngayon. Labandera pa rin ako, oo, pero sa mga anak ko na lang. At ni minsan, hindi ko ikinahiya ang hanap buhay na yon dahil yon ang dahilan kung bakit maginhawa ang buhay ng mga anak ko ngayon. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.